Ang Pilosopiya ng Vishnu Society ni Guru Besar Lancar Ida Bagus. Hindi ito isang emosyonal na pagtutol. Ito ay isang malinaw na obserbasyon, hango sa lohika at pare-parehong pangangatwiran. Nabubuhay tayo sa isang mundong walang mga batas, kasunduan o mga deklarasyon sa moralidad. Ang kulang dito ay ang bunga. Ang mga sistema ay nangangako ng proteksyon, ngunit kadalasang nagpapadali sa pagdurusa. Ang mga relihiyon ay nangangaral ng moralidad, ngunit nagbibigay katwiran sa paghihirap. Ang mga lipunan ay nagdadala ng mga bata sa mundo ng walang kinabukasan, at tinatawag itong kalooban ng Diyos. Ito ang kasinungalingan na tinanggihan nating tanggapin. Ang sobrang populasyon ay hindi isang aksidente, ito ay isang pagkabigo sa pagpaplano. Ang kahirapan ay hindi tadhana, ito ay isang bunga. Ang krimen, pagsasamantala, at pagdurusa ng bata ay hindi nangyayari sa kabila ng mga sistema, nangyayari ang mga ito sa loob ng mga ito. Sa Vishnu Society, pumipili kami ng ibang landas. Hindi dahil sa superioridad, kundi dahil sa pangangailangan. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa pangangalaga sa sarili. Hindi kami umaasa sa bulag na pananampalataya o mga batas, kundi sa edukasyon, kamalayan, at mga hangganan. Mahalaga ang lohika, kahit na nakakapagpadiskomportable ito sa iba. Sinusunod namin ang isang simpleng prinsipyo, hindi higit sa 2 bata bawat pamilya, kung maaari. Malugod na tinatanggap ang paglago, ngunit dapat itong balansehin. Ang bawat bata ay tinatanggap at ang bawat buhay ay sinusuportahan. Pinipigilan natin ang sobrang populasyon dahil ang paglampas sa kapasidad ng mga tao, komunidad, at kalikasan ay nagdudulot ng sakuna, hindi lamang para sa kapaligiran, kundi para sa pagkakaisa ng lipunan at dignidad ng tao. Sa halos buong mundo, ang prinsipyong ito ay hindi pinapansin. Ang reproduksyon ay itinuturing na isang tungkulin moral o relihiyoso, hindi bilang responsibilidad na ibinahagi ng responsibilidad. Ang resulta, mga batang ipinanganak na walang katatagan, edukasyon, o pagkakataon. Umusbong ang isang siklo ng kahirapan, kapabayaan, at kawalan ng pag-asa. Ang relihiyon ay kadalasang nagpapabanal sa reproduksyon, habang iniiwasan ang responsibilidad sa kapalaran, Diyos, o mamaya. Ang kritikal na pag-isip ay pinanghihinaan ng loob, ang mga nuances ay nawawala, at ang makatwirang patakaran ay napapalitan ng mga slogan at pagkakasala. Ang mga kahihinatnan ay matalim, ang gutom ay nagtutulak sa mga kabataan tungo sa krimen. Ang mga batang babae ay nahuhulog sa pagsasamantala. Ang child trafficking, human trafficking, maging ang organ trafficking, ang mga ito ay sistematiko, hindi aksidente. Ang pagsisi sa mga individual ay hindi pinapansin ang sanhi at bunga. Ang kahirapan, karahasan, at pagsasamantala ay ang mga lohikal na resulta ng hindi planado ang reproduksyon at ideolohiya. Alisin ang reproduksyon mula sa responsibilidad, at hindi ka lumilikha ng buhay, ikaw ang lumilikha ng mga estadistika. Hindi tao, bilang lamang. Labag ito sa mga internasyonal na pamantayan. Ginagarantiyahan ng Wien Convention on the Rights of the Child ang proteksyon, edukasyon, at pagkakataon para sa bawat bata. Ang mga sistemang hindi nagtataguyod ng mga karapatang ito ay nagbibigay daan sa kapabayaan at pang-aabuso. Sa Vishnu Society, walang pagkukunwari. Wala kaming mga hukom. Wala kaming mga bilangguan. Ang mga bata ay tinuturuan mula sa murang edad. Huwag manakit. Ang buhay ay hindi pag-aari. Ang responsibilidad ay hindi maaaring ibigay sa isang mas mataas na kapangyarihan. Sinusubaybayan at ginagabayan namin ang pag-ugali sa ugat bago pa ito lumala. Hindi ito idealismo. Ito ay lohika, ang pagpapataas ng kamalayan, at ang pamimilit ay nagiging hindi kinakailangan. Ang aming diskarte ay sumasalamin sa preventive justice. Pigilan ang mga problema bago pa man ito mangyari, sa halip na parusahan pagkatapos ng pangyayari. Ang mga komunidad na nagtuturo ng responsibilidad at kamalayan sa lipunan ay may mas mababang krimen nang hindi nangangailangan ng mga bilangguan o malupit na batas. Samantala, ang karamihan sa tinatawag na kanluraning mundo ay sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pananakop, pagsasamantala, at akumulasyon, na kadalasang binibigyan katwiran bilang moralidad.
Hindi ito sibilisasyon. Ito ay kolektibong kapabayaan na nakadamit bilang hustisya. Hindi namin hinahangad ang pananakop o pagbabalik loob. Pinoprotektahan namin ang aming pamana laban sa isang mundong nagbibigay katwiran, nagpapadali, at nagpapatuloy ng pinsala sa ngalan ng mga Diyos. Pinagtatanggol namin ang aming mga pinahahalagahan, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga mapaminsalang sistema. Hindi ito pot. Ito ay pangangalaga sa sarili. Ito ay lehitimong proteksyon sa kultura at moralidad, pagtatakda ng mga hangganan, pagbabantay sa mga pinahahalagahan, at pamumuhay ng responsable. Lahat ng sistemang legal ay nabibigo kung kulang ang mga ito sa integridad sa etika, personal na responsibilidad, at pagtanggi sa pinsalang makatwiran sa pamamagitan ng relihiyon o ideolohiya. Ang batas lamang ay walang laman. Ginagabayan natin ang sangkatauhan tungo sa katotohanan. Ang mga misanthropic ay gumagabay sa sangkatauhan tungo sa kabuluhan. Pinipili natin ang responsibilidad. Pinipili natin ang balanse. Pinipili natin ang sangkatauhan. Salamat sa pakikinig.